Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal akidah, tutuloy natin yung pagtalakay dito sa Kabanata. Chapter 38 na ito ng Kitab Tauhid, Babu man ata al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili o tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Sino man daw ang sumunod sa mga pinunong panrelihiyon o mga pinunong politikal sa pagbabawal sa mga ipinahintulot ni Allah, pagpapahintulot sa mga ipinagbawal ni Allah, ang tao na ito ay kumuha sa kanila o nagturing sa kanila bilang mga Diyos, o Panginoon pala, bilang Panginoon na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So technically, shirk. Siya ay nagtatambal. Dahil siya ay kumukuha ng iba pang batas, liban pa sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang ito sa mga nawakidul Islam. Kabilang ito sa mga nawakidul Islam. So ito nga ay kufur at shirk. Ito ay kufur at shirk. At nasimulan natin ang pagtalakay dito na maaring nangyayari ito kahit sa mga Muslim. Na mayroong kukunin ng mga Muslim na pananaw ng tao na taliwas sa pananaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumbaga napakagandang pagbababala nito. Na umpisa pa lang, kasi ang tinatalakay dito, sina Sufyan al-Thawri at yun din yung mga tao na nakausap ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, simula pa lamang ng Islam ay meron ng ganitong mga tao na ang kanilang pananaw ay taliwas sa pananaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sa isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero kahit sino pa sila, kahit sila pa ay sina Abu Bakar at Omar radhiyallahu anhuma, hindi pwede na mangingibabaw ang kanilang salita. Hindi pwedeng pangingibabawan ng kanilang salita ang napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, ano bang isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala? At yun nga yung ayah na nababanggit doon sa kabanata na ito. Ang kahulugan ng ayah na ito, wa ma'nal ayah, فَلْيَخْشَى مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة. Na marapat daw na matakot yaong mga tao na sumusuway sa sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga ipinag-utos, na maaring dahil sa kanilang pagsuway na ito ay darating sa kanilang mga puso ang fitna, ang tukso ng kawalang pananampalataya. Ibig sabihin, maaring sila, kumbaga, magiging kafir. Sa bukod sa kufur, yung shirk, maaring sila ay magiging mushrik, maaring sila ay magiging munafik, o maaring sila ay magiging kabilang sa mga ahlul bid'ah. At ang bid'ah na tinutukoy dito, bid'ah na maaring bid'a sa paniniwala, etikadi. Kasi hindi lahat ng, kumbaga, ang unang naisip kasi ng tao sa bid'a, di ba, amali, sa mga gawain. Pero kahit sa mga paniniwala, ay maaring mangyari na magkakaroon ng bid'a. Kahit sa mga paniniwala ay maaring magkakaroon ng bid'a. So ito yun, kapag sila ay sumusuway, patuloy na sumusuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaaring magsisimula ito sa bid'a, sa paniniwala, at tapos magkakaroon ng bid'a sa mga gawain. At syempre, huwag nating mamaliitin ng bid'a. Dahil merong bid'a na mufassika, na ang gagawa nito ay magiging fasik, di ba? At syempre, merong tinatawag na bid'a na mukaffirah. Magdudulot na ang tao na gumagawa nito ay magiging kafir. So di ba tinatalakay na natin, mukaffira? Fa'il din ito. Nagsisimula sa mu, di ba? So, nagdudulot na magiging kafir
ang gumagawa nito. At anong root word ng mukaffira? Kafara. Kafara, ibig sabihin, itinuring niya na kafir. Itinuring niya na kafir. Kafara, siya mismo yung naging kafir. Pero yung kafara, binibintang niya na yung isang tao ay kafir. Kafarahu. O kafarahu, itinatanggi niya sa pangkalahatan na kahulugan. Sa pangkalahatan na kahulugan. At yun nga sa ayat din na ito, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okay, Suratul Nur, verse 63. Sa paliwanag ng mga scholar, sa pangilagan ng mga tao na susuwayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa anuman kanyang isinabatas o anuman kanyang ipinag-utos, o darating sa kanila ang fitnatun. Yun dito. Antusibahum fitnatun o yusibahum adabun alim. Dahil maaring darating sa kanila ang fitna ng, kumbaga yung fitna, iba't ibang mga fitna. At kabilang na dito yung mga syubuhat, mga kaguluhan, at yung kabilang nga dito yung mga fitna, syempre, ito na mismo. Kufur, shirk, nifaq, bid'ah. O yusibahum adabun alim. O darating sa kanila ang masakit na parusa, fid dunya. Dito pa lang sa dunya ay makakamit na nilang matinding parusa. Bikatlin o haddin o habsin wa nahwu dalika bisababi khilafihim amra rasuli sallallahu alaihi wasallam. So, yung fitna na tinutukoy, ito yung lahat. Maaring ang fitna na kasasadlakan nila kufur, shirk, nifaq at bid'ah. Pero kung merong gobyernong Muslim, maaring daratnan na sila o papatawan na sila ng parusa na masakit sa pamagitan ng parusang kamatayan. O had, parusa na tukoy, na maaring yung tao, syempre, di ba ang sinumang naliligaw ay gagawin sa kanyang istitab. Hihilingin sa kanya ang magtauba. Hihilingin sa kanya ang magbalik loob kay Allah. Pero kung hindi, dun. Kung ang kanyang kasalanan ay aabot sa ridda, pagtalikod sa Islam, maaaring papatawan siya ng parusang kamatayan. At kung ang kanyang kasalanan ay abot din siyempre sa pagkakawatak-watak ng jamaan ng mga Muslim, literally nagtatayo siya ng sarili niyang sekta, ganun din. Parusang kamatayan. At yung had nga, yung mga may tukoy na parusa, o habs, yung habs pagkakakulong. Maaari siyang ikukulong ng pinuno ng mga Muslim, ayon sa kanyang nakikita, na kumbaga, makikita niyang merong pakinabang. Halimbawa kung itong tao na ito ay ikukulong at sa kanyang pagkakakulong ay maaring magbabalik loob siya, mapag-iisipan niyang kanyang mga sinabi o pinaniwalaan, pwede, inshallah. At iba pang mga parusa dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga kung merong gobyernong Muslim, sa totoo lang, pwede sila magpapatupad ng mga batas laban sa mga bid'ah. Kaya nga sa Saudi Arabia, wala dong nagkukuruj. Yung mga magkukuruj, mag 3 days, 40 days, 4 months, wala. Kasi malinaw na yun ay pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, yung adabun alim na yun, maaring tinutukoy ang adabun alim sa mundo at adabun alim aw yusibuhum madabun alimun fil akhirah. O maaring darating sa kanila ang matinding parusa, masakit na parusa sa kabilang buhay. Kung hindi naging sapat yung parusa sa kanila dito sa mundo, ibig sabihin na, kumbaga, bilang pagbayad sa kanilang mga kasamaan, o hindi talaga sila nagtoba, kasi pwede mangyari yun napatawan na ng parusa at lahat-lahat. Napatawan na ng parusang kamatayan dito sa mundo. Halimbawa, yung sahir, yung mangkukulam, papatawan ng parusang kamatayan, tapos hindi nagtauba, makakatikim siya ng parusa dito at syempre sa kabilang buhay, meron pa rin siyang parusa. Hindi magiging kapalit ng parusa sa kabilang buhay ang anumang parusa na matitikman niya dito sa mundo.
Hindi. Yung parusa dito sa mundo, karagdagan lang yun na parusa sa kanya. Pero nandun sa kabilang buhay ang tunay na parusa. Wawajhul istidlali Ahmad bihadihil aya, at ang kumbaga dahilan o batayan kung bakit ginamit ni Imam Ahmad ang aya na ito, anna radda qawlir rasuli sallallahu alaihi wasallam o ba'dahu, na ang pagtaliwas sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang pagtaliwas sa ibang o sa ilan sa kanyang mga sinabi. Sababu lizigil kalbi alladhi yakunu bihi almar'u kafiran wa dalika huwal halaku fid dunya wal akhirah. Ang pagtaliwas sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ilan lamang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magdudulot na ang tao ay maliligaw sa kanyang puso. Magkakaroon ng pagkaligaw sa kanyang puso na magdudulot na siya ay magiging kafir kalaunan, at ito nga ay ang magdudulot din sa kanya ng pagkawasak sa mundong ito at sa kabilang buhay. Siyempre, kabilang sa mga pinakamahalaga na kahulugan ng kabanata na ito ng hadith ni Adi bin Hatim. Si Adi bin Hatim, kabilang siya doon sa tribo ng Tay. Malapit na ito sa papunta na ito ng Iraq. At ang tribo nila, ang isa sa mga pinakamalaking tribo ng mga Arabo, at ang tatay niya, ang isa sa pinakakilala na mga Arabo, si Hatim at-Tai. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagbigay. Si Hatim at-Tai. Actually, merong mga restaurant sa Saudi Arabia pinapangalan sa kanya. Hindi yun Muslim, namatay yun na kafir. Hindi ko lang maalala kung namatay ba siya bago pa maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Adi ang nag-Muslim, pero tatay niya hindi. So, kilala si Adi bin Hatim sa kanyang pagiging mapagbigay. At meron pang ang kasabihan ng mga Arabo na sa kahulugan nun, napaka mapagbigay mo naman para kang si Hatim at-Tai. So, inihalin tulad nila, ginawa nilang gold standard ng pagiging mapagbigay, ng pagiging magiliw sa bisita, si Hatim, yung tatay ni Adi. Sa inulat ni Adi bin Hatim radiyallahu anhu, nag-Muslim to si Adi bin Hatim. Kung nabasa niyo kung naalala niyo yung hadith na merong yung Kristiyano pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong suot na krus, siya yun. Siya yung tinutukoy doon. So, sa may bandang kasi, norte ng kasalukuyang Saudi Arabia, marami ng mga Kristiyano doon. Yung katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, ang Banu Hanifa, sabi ng ilang mga historian, mga Kristiyano sila. At syempre mga Kristiyano, yung mga Arabo doon na sa may bandang Syria, yung Ghassan, yung mga nakasagupa ni Khalid bin al-Walid doon sa Mu'tah, at doon sa mga sumunod pang labanan ng mga Muslim sa mga Romano. Ito yun, yung mga kakampi ng mga Romano, yung mga tribo ng mga Arabo ng mga Kristiyano sa bandang norte. So mga Kristiyano na sila doon sa bandang norte ng Jaziratul Arab. So si Adi bin Hatim, iniulat niya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya. Narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binabasa ang aya na ito. Iniulat ito ni Imam Ahmad at Tirmidhi, at ito ay hadith na Hasan. So narinig ito ni Adi bin Hatim, yung aya na yaon, na ittakadu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah. Na meron daw mga tao na kinuha nila ang kanilang mga pari at ang kanilang mga monghe bilang mga Diyos na katambal ni Allah. So narinig yun ni Adi bin Hatim. So si Adi bin Hatim nag-react. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu lahu, inna lasna na'buduhum." Hindi kami sumasamba sa kanila para maituring na para maituring kami na tinuturing namin ang aming mga pari at mga monghe bilang mga Panginoon na katambal ni Allah. Sabi ni Adi bin Hatim, hindi namin sila sinasamba yung mga pari. Ngayon,
Isipin ninyo, di ba, ba't ganito magsalita si Adi bin Hatim? So, parang ano, di ba, ba't tinataliwas niya yung Quran? Hindi naman. Nililinaw niya, kumbaga gusto lang niyang malinawan. Gusto niyang madagdagan yung paliwanag. Kasi ang alam niya, hindi namin sila sinasamba, pero bakit nasabi ni Allah? Kumbaga, bakit nasabi ni Allah na tinuturing, merong mga tao na tinuturing nila yung kanilang mga pari at kanilang mga pastor, kanilang mga rabay, bilang mga Panginoon na katambal ni Allah. Kaya sabi na lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang dahilan kung bakit sinabi ito ni Allah, Alaysa yuharrimuna ma ahallallah? Hindi ba't ang inyong mga pari, pastor at mga rabay ay nagbabawal sa mga pinahintulutan ni Allah? Wa tuhrimunahu? At dahil dito ay itinuturing nga ninyo ito na haram kasi pinagbawal ng mga pinuno ninyong panrelihiyon. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. At hindi ba't sila ay ginagawa nilang halal ang ipinagbawal ni Allah at dahil dito ginagawa nga ninyo talagang halal. At yun nga nangyayari ito talaga kahit hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba yung mga pari, binalibaligtad nila yung batas. Pinahintulot yung pag-aasawa ng lalaki ng mahigit sa isa, pinagbawal nila. Yung alak, pinagbawal ni Allah. Yung sugal, pinagbawal ni Allah, pero pinahintulutan nila. At iba pang mga bagay. At nasabi ni Adi bin Hatim, fakultu bala. Sabi niya, tama. Opo, tama nga. Kumbaga napagtanto niya na nga siya ay, kumbaga, nagkulang ng pag-unawa sa bagay na ito at, kumbaga, nalaman niya na ito talaga yung dahilan kung bakit sinabi ito ni Allah. May dinagdag pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala fatilka ibadatuhum. Sa inyo, hindi ba't ginagawa nilang halal ang pinagbawal ni Allah at ginagawa nilang haram ang pinahintulot ni Allah at ginagawa nga ninyo itong halal at haram? Sabi ni Adi bin Hatim, oo, fatilka ibadatuhum. Ganoon ang kanilang pagsamba sa kanilang mga pari, pastor o rabay. Ibig sabihin, ang pagsasabatas ay para lamang kay Allah. At pangalawa, ang pagkuha ng batas na liban pa sa batas ni Allah, na ibig sabihin, inimbento lang ng tao at pagkatapos ito, taliwas ito sa batas ni Allah, ito ay shirk din. Ito ay shirk din may tuturing at kufur waliyad billah. Kasi nga, itong sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Itinuring nila ang kanilang mga pari, pastor at mga rabay bilang mga Panginoon liban pa kay Allah, mga katambal ni Allah. Man humul ahbaru war ruhban. Sino-sino ba itong mga tinatawag na ahbar at ruhban? Udhkur munasabat al-hadith lilbab. At anong kinalaman ng hadith na ito sa kabanata na ito? Sinasabi, yukhbirullahu ta'ala anna haula'il musyrikina ittakhadu ulama'ahum wa ibadahum ma'budina min dunillahi haythu ata'uhum fi ma'siyatillahi bitahrimil halali wa tahlilil harami wal ahbaru humul ulama' war ruhbanu humul ibad. So dito sabi, ipinababatid ni Allah sa atin sa pamagitan ng ayan na ito na ang mga musyrik, at ang tinutukoy dito na musyrik, lahat-lahat. So kasama na dito mga Kristiyano at mga Hudyo. Itinuturing nila ang kanilang mga ulama o mga pinunong panrelihiyon at ang kanilang mga ibad. Ang ibad na tinutukoy dito yung mga monghe, mga monk. At kasama na rito, maaring mapapaloob na rito yung sino man na naglilingkod sa simbahan, babae man o lalaki. Kasi di ba meron namang naglilingkod sa simbahan na babae, di ba? Halimbawa sa Katoliko may mga madre, di ba? Yung mga lalaki either nagiging pare o nagiging mga sakristan, tapos yung mga babae yung magiging madre. Hindi ko lang alam kung meron bang lalaking madre. Kasi na ngayon climate change. pati yung tao nagbabago ng kasarian.
So ito yung pinagkaiba nila. Yun nga, yung, yung mga tao na ito, kapag pinagkaiba nila sa atin, di ba, na naninindigan sa tauhid, at kapag merong batas, ang batas na kinukuha natin, batas lang ni Allah. Pero sila nga, ginagawa nila ang kanilang mga pinunong panrelihiyon at yung mga monghe nila, dinudulot nila na ito ay magiging mga sinasamba nila liban pa kay Allah. Sa paanong paraan, haythu atauhum, sa kanilang pagsunod, sa pagsuway kay Allah. At anong pagsuway na ito na ginagawa nila kay Allah? Sa pamagitan ng pagbabawal sa pinahintulot ni Allah at pagpapahintulot sa pinagbawal ni Allah. At yung ngayong ahbar, ito na yung mga pinunong panrelihiyon nila, yung mga pari, rabbi, pastor, ganun. Pero yung rohban, ito na sila yung mga yung kanilang mga monghe. Yung kanilang mga monghe o sino pa man na mga tao na idinedicate na nila yung kanilang mga buhay sa pagsamba o sa paglilingkod sa simbahan. Paglilingkod sa simbahan. At ang kinalaman ng aya na ito sa hadith, annahu afada anna ta'at al-ahbar wal-ruhban fi ma'siyatillahi ibadatun lahum min dunillah. So kinalaman ng hadith na ito, anong aya na ito pala? Ang kinalaman, hadith pala. Yung hadith nga, yung kanina, yung kay Adi bin Hatim, ang kinalaman ng hadith na ito, na ang pagsunod sa mga pari, mga pastor at mga monghe sa pagsuway kay Allah ay may tuturing na pagsamba sa kanila at pagtatambal nga kay Allah. Wa min asyirkil akbar, at ito'y pagtatambal sa anyo ng syirkun akbar, alladhi la yagfiruhu Allah. Syirkun akbar na hindi patatawarin ni Allah waliyadu billah. So hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta. Kaya nabibilang ito sa Nawaqidul Islam. Nabibilang ang usapin nito sa Nawaqidul Islam. So merong mga aral na makukuha sa kabanata na ito, alhamdulillah, panghuli ngayong gabi inshallah, kasi yung susunod ng kabanata chapter 39 na. Tungkol doon sa aya, alam tara ilal ladina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut. So hindi mo ba nakita yaong mga nag-aangkin na sila ay mga nanampalataya sa ipinahayag sa iyo at sa mga naunang ipinahayag? Sa mga ipinahayag sa mga nauna sa iyo, kumbaga sa mga naunang mga propeta. Pero sila, ang gusto nilang hatol ay ang hatol ng tagut. Ang hatol ng iba pa liban kay Allah. So meron siyang kinalaman, direktang kinalaman dito sa kabanata na ito. Actually, pwede nga sila maging isang chapter na lang Pero pinaghiwalay sila kasi magkahiwalay na aya, yung dalil sa dalawang usapin nito, magkaibang aya ang dalil. So yung mga aral na makukuha natin mula rito sa kabanata na ito, una, tahrimu ta'atir ru'asai fi ma'siyatillah. Ang pagbabawal sa pagsunod sa mga pinuno sa pagsuway kay Allah. So hindi pwedeng susunod ang tao sa mga pinuno sa pagsuway kay Allah. Kahit sino pa siya. Kahit sino pa siya. Merong obligasyon ang mga tao na sumuway sa pinuno na nag-uutos na suwayin si Allah. Yan nga sinasabi ng mga scholar na sukdulan na mapatay ka o mapatawan ka ng parusang kamatayan. Kumbaga, utusan ka niya mag-shirk, edi magpabitay ka na lang kaysa mag-shirk ka. Magpabitay ka na lang. Siyempre, meron itong hudud, meron itong mga hangganan. Siyempre, yung hindi pagsunod sa kanya ay hindi rin mangangahulugan ng pag-aaklas. Mag-aaklas yung mga tao na magdudulot ng malaking kaguluhan. So, sapat na hindi sila susunod. At bahala na yung pinuno kung anong gagawin niya. Bahala na yung pinuno kung anong gagawin niya. Ngayon, kung papatayin sila para papilitin silang sumunod, pwede naman nilang pagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero yun nga, hindi sila mauuna na magdudulot ng pag-aaklas. Okay? Ngayon yung pag-aaklas din, di ba? Usapin doon kung yung pinuno ba nagsasala o
kung siya ay nananatiling nagsasala o kung siya ay nananatiling Muslim, kahit pa siya ay may mga bisyo, marami siyang ginagawang pang-aapi, so pwedeng magtitiis yung mga tao. Pangalawa, an nata'at al-ulama'i wal umara'i fi tahlilil harami wa tahrimil halali ibadatun lahum min dunillah. Ang pagsunod sa mga pinunong panrelihiyon at mga pinunong pampolitika sa kanilang pagpapahintulot sa mga pinagbawal at pagbabawal sa mga pinahintulot, ito ay may tuturing ng mga pagsamba sa kanila, liban pa kay Allah. Shirk. May tuturing na shirk. Pangatlong aral, la yajuzu mu'aradatu qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam li ra'yi ahadin. Hindi pinahintulutan ang pagpanig mo sa pananaw ng iba na taliwas sa pananaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, hindi pwede na tatalikuran mo yung napagtibay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para panghawakan mo yung pananaw ng iba paliban sa kanya. So, hindi pwede. Una natin panghawakan yung pananaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-apat, al-wa'idus syadid, ang matinding babala, alaman khalafa amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang matinding babala laban sa sinumang tataliwas sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung Kabanata, chapter 38. Alhamdulillah, susunod na matatalakay natin may kinalaman din dito. May kinalaman sa mga pagsasabatas at kung paano itong sinusunod ng mga tao. Alhamdulillah, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.